Sa Maynila, lumaki si Mika at sanay na sanay sa ingay ng mga sasakyan at mabilis na takbo ng buhay. 25 years old, isang simpleng dalaga na lumaki sa Maynila. Samantala, sa isang tahimik na bayan ng La Union, lumaki si Bernard, 25 years old. Binata, kilala bilang isang sigang binatilyo, matapang, palaaway kapag kinakailangan, palaban sa buhay pero may pusong mapagmahal. Magkaiba ang kanilang kinalakihan, ngunit minsan ang pag-ibig ay nagsisimula sa isang lugar na hindi mo inaasahan. Ako nga pala ang inyong Kuya Nyo Diary. Halina't pakinggan natin ang kwento ng pag-ibig ni Bernard at Mika. Isang linggo ng umaga nang dumating si Mika sa probinsya kasama ang kanyang ama. May lumang bahay kasi ang kanilang pamilya na minana mula sa kanyang lolo. Matagal na itong bakante at hindi napupuntahan. Kaya napagdesisyonan ng kanyang ama na ayusin at tirhan pansamantagal. Pagkababa pa lang ni Mika sa bus, napangiwi na siya. Pa, sigurado ka ba dito tayo titira? Tumawa ang kanyang ama. 2 buwan lang, Mika. Kailangan nating ayusin ang bahay ng lolo mo. Inilibot ni Mika ang kanyang paningin sa loob ng bahay. Mga malataas na puno, puro palayan at puro mga manok ang naglalakad sa kalsada. Mga batang naghahabulan sa larong patintero. Walang malataas na gusali at walang malilibutan na mall. Walang coffee shop na paborito niyang pinupuntahan. At higit sa lahat, sobrang layo sa kabihasnan at mahina ang internet. Paano ako mabubuhay dito? Reklamo niya sa kanyang ama. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng kalsada ay may nakasandal na lalaki sa lumang tricycle. Nakasandong puti lamang si Bernard. Kupas ang pantalon at may hawak na basahan habang inaayos niya ang kanyang tricycle. Napansin niyang nakalukot ang muka ng bagong dating na dalaga. Napangiti siya ng bagya. Isang Manila girl, bulong niya sa sarili. Hindi iyon narinig ni Mika, pero nang mapatingin si Mika sa direksyon kung nasaan si Bernard, ay nagtama ang kanilang mga mata. Nakatingin lang si Bernard. Sa halip ay tinaasan lang siya ng kilay ni Mika. Anong tinitingin-tingin mo? Tanong ni Mika. Wala lang. Bakit mo ako tinitingnan? Tanong ulit ni Mika. Bakit? Bawal ba? Sagot naman ni Bernard. Napatigil si Mika. Hindi siya sanay na may lalaking ganoon magsalita sa kanya. Ang yabang naman ito. Di naman. Diretso lang. Tinalikuran lang ni Mika si Bernard at pumasok sa loob ng kanilang bahay. Sa labas naman ay nakangisi lang si Bernard. Masungit. Akala mo kung sino. Kinabukasan, nagpunta si Mika sa tindahan upang bumili ng maiinom na pampalamig. Narinig niya ang mga bulungan ng ilang kalalakihan na nag-uusap malapit sa tindahan. Si Bernard na naman ang nakipag-away kagabi. Banggit ng isang lalaki. Paano? Hindi niya kasi nahayaang apihin ng mga bata. Ganun talaga ang ugali nun. Kapag may nakikitang inaapi, hindi aatras yun. Napaisip si Mika sa kanyang narinig. Bernard? Siya pala iyon, bulong niya. Nang makalabas na siya ng tindahan ay bigla niyang nakasalubong si Bernard. Uy! Napahinto si Mika. Ano? Sambit ni Mika. Ang dami mong dala na pinamili. Oo, bakit? Gusto mo tulungan kita? Okay lang, hindi na kailangan. Kaya ko to. Hindi nagpaawat si Bernard at kinuha pa rin ang 2 mabigat na supot ng plastic. Hindi naman ako hihingi ng bayad, sambit ni Bernard. Hindi ko naman sinabi sagot ni Mika. Pero mukhang may iniisip kang kapalit, dugtong ni Mika. Napailing si Mika. Ang hirap pong kausap, sambit ni Bernard. Ganun talaga, tugon ni Mika. Sabay silang naglakad patungo sa bahay nila Mika. Tahimik ang dalawa. Makalipas ang ilang minutong katahimikan ay biglang nagsalita si Bernard. Bakit pala kayo andito ng papa mo? Dinalaw namin ang bahay ni Lolo para ayusin. Hanggang kailan kayo magtatagal dito? Tanong ni Bernard. 2 buwan lang, sagot naman ni Mika. Tumango lamang si Bernard. Ganun ba? Bakit mo naman naitanong? Sambit ni Mika. Wala lang. Kala ko dito na kayo maninirahan. Sagot naman ni Bernard. Bakit? Ayaw mo ba?
Sabi ulit ni Mika. Hindi. Ano? Tanong ni Mika. Ngumiti lang si Bernard. Hindi ko pa alam, sagot ni Bernard. Hindi na sumagot si Mika. Sa unang pagkakataon, simula nang dumating siya sa probinsya, ay hindi na niya gaanong kinamuhian ang lugar. Makalipas ang isang linggo, nagsimula ang problema. Gustong ipaayos ng pamilya ni Mika ang lupang nakapaligid sa lumang bahay ng kanyang lolo. Ngunit bahagi roon na ginagamit ng mga residente bilang daan patungo sa kanilang mga sakahan. Isang hapon, narinig ni Mika ang mga nagtatalo sa labas ng kanilang bahay. Paglabas niya, nakita niya si Bernard na kinakausap ang kanyang ama. Hindi ho maaaring basta na lang isara ang daanan ng mga magsasaka. Mariing sambit ni Bernard. Ngunit pribadong lupain ito, sagot ng kanyang ama. Alam ko po iyon, pero matagal na pong ginagamit ito ng mga taong magsasaka. Ilang taon na po ang nakalipas. Lumapit si Mika sa dalawang nag-uusap. Bakit ikaw ang nakikipag-usap? Tanong ni Mika. Napatingin lang si Bernard kay Mika. Dahil maraming tao ang maapektuhan, sagot ni Bernard. Pero hindi mo naman pag-aari ang lupa. At hindi rin naman ikaw ang nagmamay-ari ng buong probinsya. Napataas ang kilay ni Mika. Sobrang yabang mo talaga, sambit ni Mika. Mas gugustuhin ko pang mayabang kaysa naman sa walang pakialam, sagot ni Bernard. Natahimik silang tatlo. Hindi na muling sumagot si Mika. Kinagabihan ay hindi pa rin mapakali si Mika. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga sinabi ni Bernard at unti-unti niyang naiisip na maaaring hindi pala masamang tao si Bernard. Isang maulan na gabi, nagising si Mika at lumabas siya upang silipin ang kapaligiran. Sa ilalim ng malaking puno, nakita si Bernard na tila may inaayos na bubong ng isang bahay na maliit. Bernard, tawag ni Mika. Lumingon ang binata. Bakit? Andyan ka? Tanong ni Mika. May tumutulong bubong, sagot ni Bernard. Sa maulan? Tanong ulit ni Mika. Ay sus, kailan ko ayusin kapag sumikat na ang araw? Umiling na lang si Mika. Tinulungan na lang ni Mika si Bernard para madala lahat ng gamit. Nang makatapos sila, sabay silang naupo sa silong. Bakit ginagawa mo ang lahat ng ito? Tanong ni Mika. Hindi naman lahat ng bagay may dahilan, di ba? Meron ka bang pamilya? Usisa ni Mika kay Bernard. Saglit na tahimik si Bernard. Oo, meron. Nasaan naman sila, Bernard? Wala na ang aking ama. Ang aking inay naman ay nasa kabilang baryo upang magtrabaho. Doon ay unang nakita ni Mika ang kakaibang mukha ni Bernard. Hindi palaban, hindi ang pasiga-siga, kung hindi isang binatang maagang natutong maging isang responsable. Sorry ha, mahinang sabi ni Mika. Hindi, okay lang yon, sagot ni Bernard. Kala ko kasi puro kakayabangan eh. Saad ni Mika. Ngumiti si Bernard. Kala ko naman puro kaartihan, sambit ni Bernard. Natawa na lang si Mika sa kanyang narinig at sa oras na yon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Lumipas muli ang mga ilang araw. Si Mika na dating puro reklamo na lang simula nang dumating sa probinsya ay natutong sumakay ng bisikleta. Si Bernard ang nagtuturo sa kanya. Dahan-dahan lang ha, malambing na paalala ng binata. Hindi ko kaya, sagot ni Mika. Kaya mo yan, ikaw pa, sambit ni Bernard. At biglang nawala ng balanse si Mika. Nabuhal. Sigaw ni Mika. Mabilis na inalalayan ni Bernard si Mika. Napahinto ang dalawa. Nagkalapit ang kanilang mga muka. Nagtama ang kanilang mga mata. Sandali silang natahimik. Salamat ha, bulong ni Mika. Wala pong anuman, tugon naman niya. Pero parehas na nilang nararamdaman ang kakaibang kaba. Mula noon, mas lalong dumalas ang kanilang pagsasama. Nangunguha sila ng mangga at sabay nagtatawanan sa tabing ilog. Kumakain ng kwek-kwek sa maliit na palengke. At minsan ay tahimik silang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa tabing ilog. Isang gabi, tinanong ni Mika si Bernard, kung magkakaroon ka ng pagkakataon makapunta ng Maynila, pupunta ka ba?
Hindi ko alam. Maiksing sagot ni Bernard. Bakit? Baka kasi hindi ako bagay doon. Sagot naman ni Bernard. Bakit naman? Dahil hindi ako tulad mo. Isang araw, dumating mula sa Maynila ang kaibigan ni Mika, si James. Mayaman, gwapo at sanay na sanay sa nakasanayan ni Mika. Nang makita ito ni Bernard na magkasama sila, bigla siyang natahimik. Bernard! Biglang tawag sa kanya. Bakit? Matamlay niyang sagot. Hindi ka ba sasama? Tanong ni Mika. May gagawin ako. Maiksing sagot niya. Wala, sagot ni Mika. Pero alam ni Mika nagsiselos siya. Kinabukasan ay hindi nagpakita si Bernard kay Mika. At sa mga sumunod na araw ay hindi pa rin siya nagpakita. Sumapit ang 3 araw ay nahanap na siya ni Natagpuan niya itong nasa bukid. Bakit mo ko iniiwasan? Tanong ni Mika. Hindi kita iniiwasan, Mika. Sinungaling, sambit ni Mika. Napabuntong hininga si Bernard. May gusto ka ba sa kanya? Tanong ni Bernard. Ngumiti lang si Mika. Kanino? Kay James? Sagot ni Mika. Tumango lang si Bernard. Hindi. Bakit kailangan mong malaman? Saad ni Mika. Nanahimik si Bernard. Biglang lumapit si Mika sa kanya. Bernard. Ano? Tanong ni Bernard sa kanya. Bakit ka nagseselos? Tanong ni Mika sa kanya. Hindi sumagot si Bernard. Sabihin mo. Tanong ni Mika. Dahil? Huminga ng malalim si Bernard. Dahil gusto kita, Mika. Natulala si Mika sa kanyang kinauupuan. Gustong gusto kita, Mika. Hindi ko alam kung kailan nagsimula itong nararamdaman ko sa iyo. Basta isang araw ay nahanap-hanap na lang kita kapag hindi kita nakikita. Napangiti si Mika habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang tanga mo, biro ni Mika sa kanya. Bakit? Tanong naman ni Bernard. Alam mo, Bernard, matagal na rin kitang gusto. Hindi mo ba nahalata sa aking mga kilos? Akala nilang dalawa ay magiging madali ang lahat. Ngunit nang malaman ng ama ni Mika ang tungkol sa kanilang dalawa, ay agad itong tumutol sa kanilang relasyon. Hindi ito maaari, galit na sabi ng ama ni Mika. Pa! Sambit ni Mika sa ama. Hindi mo siya kilala, dagdag ng kanyang ama. Kilala ko siya, sagot naman ni Mika sa kanyang ama. Isang binatang walang trabaho at wala ring sariling bahay. At isa pa, iba ang kalagayan sa buhay natin, sambit ng ama. Pero mabuti siyang tao, ama. Pero hindi sapat ang mabuting tao para buhayin ka. Narinig lahat iyon ni Bernard. Hindi siya nakipagtalo, sa halip ay lumayo na lang siya. Sinabi niya kay Mika, tama ang ama mo, Mika. Bernard, hindi ko gustong ako ang maging dahilan para mag-away kayo ng ama mo, Mika. Pero mahal kita, Bernard. Napapikit na lang si Bernard. Mas mahal kita, Mika. Kaya kong ipaliwalag sa ama mo. Kung ganun, huwag kang susuko, Bernard. Ngumiti si Bernard. Hindi ako susuko, pero hindi kita pipilitin. Simula noong araw na iyon ay nagtrabaho si Bernard sa isang construction sa isang bayan at nag-aaral na rin siya sa gabi. Unti-unti niyang binuo ang kanyang kinabukasan. Samantala, natapos na rin ang 2 buwang pananatili sa probinsya ni Mika. Dumating ang araw na kailangan na rin bumalik sa Maynila si Mika. Sa terminal ay magkatapat sila ni Mika. Babalik ako ha, sabi ni Mika sa kanya. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik, sagot ni Bernard. Paano kung matagalan akong bumalik, Bernard? Sanay akong maghintay, Mika. At nagyakapan silang dalawa. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Nakapagtapos ng pag-aaral si Mika at nagsimulang magtrabaho sa Maynila. Samantala, isa namang naging supervisor si Bernard sa construction company. Hindi na siya ang dating binatang tambay at laging nakikipagtalo, mas lalo siyang naging responsable at naging mahinahon. Subalit hindi nagbago ang pagmamahal niya kay Mika. Isang araw ay nakatanggap ng tawag si Mika sa kanyang telepono. May bagong project dito sa probinsya, sambit ni Bernard sa kanya. Talaga? Maiksi niyang tugon.
Oo, sagot ni Bernard. Baka pumunta ako, sambit ni Mika. Hindi, baka, biro ni Bernard. Bakit? Tanong ni Mika. Dahil hinihintay kitang bumalik. Napangiti si Mika. Pagdating ni Mika sa probinsya ay hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Ang dating lumang bahay ng kanyang lolo ay nakaayos na at may mga bulaklak sa paligid at may maliliit na hardin na rin. At sa gitna nito ay nakatayo si Bernard at maayos ang suot nitong polo. May hawak ding maliit na kahon. Lumapit siya kay Mika. 2 taon kitang hinintay, Mika. Sambit ni Bernard sa kanya. Alam ko, maiksing sagot ni Mika. Kaya ipinapangako kung araw-araw kitang pipiliin at mamahalin ng higit pa sa buhay ko. Biglang napaluha si Mika. Bernard, hindi ko alam kung sapat na ba ang lahat ng pinaghirapan ko. Sambit ni Bernard. Hinawakan ni Mika ang 2 kamay ni Bernard. Hindi kita minahal ng dahil sa pera o trabaho mo. Kung ganoon, sambit ni Bernard. Minahal kita dahil ikaw lang ang taong tumulong sa akin noong pakiramdam ko'y wala akong kakampi. Napangiti si Bernard. Hindi ka na Manila girl niyan. Tumawa si Mika. At ikaw naman, hindi nasiga. Sambit ni Mika. Pero kapag may mga api sa'yo, alam ko, putol ni Mika. Sasapakin mo, di ba? Pareho silang nagtawanan ng malakas. Makalipas lamang ang ilang buwan ay nagpakasal sila Bernard at Mika. Hindi enggrande ang kasal, simple lang sa isang maliit na simbahan sa probinsya. Dumalo ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Nang matapos ang seremonya, magkatabi silang nakaupo sa ilalim ng puno kung saan sila minsan unang nag-usap ng seryoso. Naalala mo? Tanong ni Mika sa kanya. Nung unang araw? Sagot naman ni Bernard. Oo. Sinabi kong masungit ka at sinabi kong mayabang ka. Pero pareho pala tayong nagkamali sa iniisip natin sa isa't isa. Bakit? Tanong ni Mika sa kanya. Ngumiti lamang si Bernard. Hindi ka masungit. Ikaw, hindi rin ako mayabang. Sinungaling, biro ni Mika. Nagtawanan silang dalawa. Umilig sa balikat si Mika kay Bernard. Magkaiba talaga tayo, no? Oo, iba ang mundo mo. At iba rin ang mundo ko, sagot naman ni Mika. Pero nagkatagpo pa rin tayo. At hinawakan ni Bernard ang kamay ni Mika. At doon natin nalaman na hindi pala kailangan ng pareho ang pinanggalingan ng 2 tao para magkaroon sila ng isang destinasyon, sambit ni Bernard. Tahimik nilang pinagmasdan ng paglubog ng araw habang sa malayo ay tanaw nila ang mga palayan. At sa kanilang likuran ay ang maliit na bahay na naging simbolo ng kanilang pagmamahalan. Si Mika, ang simpleng dalaga na lumaki sa Maynila, at si Bernard na minsan naging siga na pinalaki ng probinsya. Magkaiba ang kanilang mundo, magkaiba ang kanilang kinalakihan, magkaiba ang kanilang pangarap, ngunit pareho silang natutong lumaban sa tunay na pag-ibig. At sa huli, napatunayan nilang minsan ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig ay hindi tungkol sa 2 taong magkapareho. Ito ay tungkol sa 2 taong magkaiba, ngunit mas piniling maglakad sa isang direksyon. Wakas. Sana po ay nagustuhan nyo ang maiksing kwento ng pag-ibig ng 2 taong magkaiba ng mundo. Huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong Kuya Nyo Diary. Salamat po.